Mga estudyante ang target itong sinasabing bagong scam na nauuso. Na sa kaunting puhunan lang, maaari ka ng kumita. Sumbong sa amin ang ilang mga nabiktima, bust daw ang tinuturong sistema nito mga nagre-recruit na ang ibig sabihin ay bayad, utang, sangla, at tuition. Ibubuking po namin sa inyo ngayon ang bagong bus system na aming siniksikan. Eto na po. Isang scam ang lumulutang ngayon na target raw ay mga estudyante at kabataan. Isa sa mga nagrereklamong biktima ay ang 17-year-old student na ikukubli natin sa pangalang Rika. Kwento ni Rika, aksidente ang pagkakahikayat sa kanya para maging miyembro ng multi-level marketing o networking sa ilalim ng isang kumpanya. Ito po kasing classmate ko, may report kami sa school. After namin gumawa ng report, pinakilala niya sa akin yung mag-explain nung kung paano kumita, yung company. Kinento niya yung background ng company, kung paano kumita. Ang sabi niya, pinakampuhunan 7.3. Kasama na doon yung product benefits. Sabi niya, mag-invite lang ako ng tao, then ayun, magkakapera na ako doon sa every tao na may invite ko. Dahil pawa mga estudyante lamang raw ang inihikayat na maging miyembro para kumita, isang sistema ang itinuro ng kausap ni Rika para makapagpalabas ng perang pambayad sa kinakailangang membership fee kahit pa wala silang pera. Sabi din nila, yun nga yung BUST. Yun yung pinakang option nila. Yung B is magbenta na hindi mo na kailangan like lahas, gadgets, mga ganon. U is utang, S is sangla. Yung T, tuition na pwedeng sabihin na, halimbawa, sabihin nila sa parents na magbabayad ng tuition, pero sa kanila ibabayad. Hala! Sa kahulugan pa lang nitong BUST o benta, utang, sangla, tuition. Naku, naloko na. Pag-amin sa XXX ng estudyanteng si Rika, maging siya ay natuksong magsangla dahil lamang sa ginawang paghihikayat sa kanya. Pinaman ako ng classmate ko doon sa sanglaan. Tapos tinuruan niya ako. So, kasi nga, di ba, 17 lang ako, so kailangan 18. Sabi niya, ibahin mo yung birthday mo. Bali, 1.6 pa lang yun. Nanghingi ako ng pera sa tita ko. Mga 14 yung binigay niya. Tapos, binigay ko sa kanila is 13.2. So, nabuo na yung 15. Ang sistemang ito ang labis na tinututulan ng tumatayong guardian ni Rika na humarap din sa XXX. Nung tinanong ko sa bakit pati alahas mo, kasi natanong ka wala. Kasi po, yun yung sabi nila sa amin. Tatanong, bali, hahanap kami ng paraan na makakuha ng pera pangbayad sa kanila. Ang masaklap pa, 2 buwan na raw ang lumipas mula na maging miyembro si Rika, pero ang binayad na halos 15,000 at ang pangakong kita hanggang ngayon, wala. Pangako, yayaman. Ayun, yayaman, kikita. Kung masipag daw mag-invite, in 1 week, pwede kang kumita ng 15K. And in 1 month, pwede kang kumita ng 450K. Siyempre, yung matigil yung sa kanila. Yung most especially dun sa pag-invite nila ng mga minors. Tinitake advantage ng mga tao na to, yung batang isip nila para lang makakuha sila ng pera. Hihinayang syempre kasi malaking pera yun eh. Kung pang-enroll niya na lang sana yun. At dahil agad-agad ang kailangang aksyon sa reklamong ito ng estudyanteng si Rika, nagtungo ang aming surveillance team sa isang fast food chain sa Ortigas para magberipika. Dito sinasabing nagre-recruit ng mga kabataan ang kumpanya. Yung upuan na yan, na-occupy nila. Kasama si Rika, isang undercover agent na nagpanggap na estudyante, ang aming itinain para kunwari magpaparecruit. Maya-maya pa, 2 babae agad na nag-entertain sa aming undercover. Alam ka
Yung mga sinabi niya, may business daw. Anong business ang sabi ko sa'yo? Ilan taon ka na? 19. Nag-aaral ka ba? Ako na lang mag-aasigaso sa'yo. Papaliwanag ko sa'yo kung ano yung ginagawa namin business at kung ano yun. Noy inilatag na nag-aastang ahente ng uno ang paraan kung paano kumita sa kanilang kumpanya. Yung BO kasi, business opportunity. Business opportunity nga na kumita ng 15,000 a day at 450,000 a month. Yun. Ito na yun. Number 1 is direct selling. Ano naman siya? Ayan ngayon about the product, benta-benta. Optional naman siya. Pwede mo siyang gawin, pwede ka magbenta, or pwede mo namang gamitin siya. Kasi sinasabi ng company, kapag may napasali ka na isang tao, meron ka sa kanila 1,250. Natin yan sa dalawa. 750 gift cash. Ay, gift certificate. Pagkatapos, 500 cash. Makukuha mo yan after mo masali yung tao. Ang tinukoy ng babaeng ahente ay ang sistema ng multi-level marketing o networking. Pero dahil nagpanggap ng estudyante ang pinalubog naming asset, Noy nagtanong na siya sa sistema ng pagbabayad ng membership fee. Paano ba bayad yan? Tinatawag kami dito ang paraan. Bas, renta, utang, sangla, at para sa mga estudyante, tuition fee. Kala ko tubos. Renta, halimbawa, example, benta ng laman. Benta ng laman ng cabinet, benta ng laman ng bahay. Yun nga, benta ng gamit. Laptop na hindi mo na ginagamit. Cellphone hindi mo na ginagamit. Mga alas na hindi mo ginagamit. Utang, syempre utang. Halimbawa, kung may kakilala ka naman ng mga utangan na 5-7, why not? Pero kung wala, hanap ka ng 6 na tao, mga utangan ng 1,000. Ganon. Sangla. Malaking bagay sa sangla ko muna. Halimbawa, is laptop. Ang usahan dito, pag nagsangla ka, hindi ka maghanap ng iba pang phone shop or sanglaan. Kasi meron kami talagang na talaga na nagsasangla or pinagsasanglaan namin. Letter T, tuition. Yan kasi sabi, Ano yun? John, tuition. Tapos, Yun, tuition, ginamit ko. 5-7. gagamitin ba yung tuition ko? Oo, ganun. Kumpirmado ang mga nire-recruit ng kumpanya para maging miyembro, tinuturuan ngang magbenta, mangutang at magsanla at kung estudyante ka, pati pambayad sa tuition. Larga na! Nako! Lagot na! Ang reklamo ng dalagang si Rica at ang aming kumpirmasyon, pinagbigay alam na namin sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE NCR. I think this is a scam dahil it also has something to do with employment, ano? Ang problema natin diyan is even yung scheme na ginagamit nila, binta, utang, sangla, ano ba yun? Tuition. That's not a normal thing to do, no? When you do business. Babayaran yung ang tao ng certain amount to their member. Tapos eventually ang kanilang trabaho magbibenta ng mga sabon, mga ibang beauty products, which I think has something to do with employment also. Ang problema dito, parang pinalalabas nila na walang employer-employee relations, no? Dagdag pa ng kinatawa ng DOLE NCR, may masamang epekto ring dulot sa mga marirecruit ang pagiging miyembro ng networking o pyramiding. Yung scheme nila would actually betray their purpose na ang talagang pakay nila is to convince especially the young ones na sumama dito sa scheme na ito. In order for it to be attractive na maka-recruit ng mga tao is to provide a very lucrative return of your investment. Habang pababa yan, yung nasa baba ay chances are wala na sila makukuha. Pero ito ang problema, lumalaki yung kanyang investment, wala namang assurance na magkakaroon ng return of investment yan, kikitain. This is actually illegal under our laws. Hindi allowed itong pyramiding dahil scam ito, scam. Dahil ilang kamalian sa kalakarang pinatutupad, ang agad na nakita ng DOLE sa recruitment at marketing scheme ng UNO. Isang inspeksyon ang agad na pinag-utos ng ahensya. Ang na-violate nila dito is that they have